Bista. Mga kapwa ng Pilipino, seryoso na ang laban natin ito. Sa mga political vlogger, saludo po kami sa inyo. Sa Ensaymada vlogger na nandito, sumama ka na sa amin. Pero hihikayatin namin kayo na sumali ko kayo. Wala silang mailan. Mga nagmamahal sa Pilipinas. Walang mabigat na argumento. Hindi ako manifesta. Hindi ako sanay magsalita sa maraming mga tao. Sanay lang ako magsalita sa studio. Pero kailangan po natin magsalita sa mga panahong ito. Dahil ang namumuno sa ating bansa ay mga demonyo! Bakit ko nasabi ng demonyo? Bakit nasabi ko ng demonyo? Sige, labas mo! Takin mo yan! Pambihira! Pagkatapos tinulungan ng isang religious sector na Kingdom of Jesus Christ at na SMNI, Kasi pag di mo nilabas yan, my God, I hate drugs. you want some? Sabi natin dito, talagang totoo yung sinabi ni Pangulong Rodrigo Rua Duterte na si Bongbong Marcos at ang sabi ni Pangulong Duterte, alam ng mga militar yan, alam ng mga kapulisan yan, na meron tayong presidenteng Alik! ang presidenteng ito ang pinakamakapal na mukha. Ang presidenteng ito ang pinakawalang utang na loob. Isipin nyo, noong nakaraang eleksyon 2022, lahat ng mainstream media na nasa harapan natin ngayon, kalaban ni Bongbong Marcos ang mga yan. Sila ang kakampi ni Bongbong Marcos. Ang limang is in Ireland. Lahat ng propaganda ng mga mainstream media, sinalo lahat ng SMNI. Mga brothers and sisters, meron na rin pong prayer rally sa Cebu ngayon. Kasabay po natin. Makita po natin ngayon kung anong pagkakaan ng mga Pilipino. Mabuhay ang Cebu! Mabuhay ang Davao! Mabuhay ang Pilipino! May iwan, Duterte. At may malaki. Yan, yan lang. Magnanakaw. Maglalabang ko yan. Galing ng memory ng bata. Harap ito! Halos kasi edad po ng ating mahal na presidente. Kung sila ay marunong gumawa ng kwento, ngayon ay nagkukwento ko sa inyo na medyo may katotohanan.
Gusto na imedyo. Diretso na kami. Nananakot siya na ang peso ay mabalitan at ang babalik ay pinipinaman. Lahat ng kaso na meron siya. Naging sabagin nanakaw sa gabayan ng gobyerno. Meron siya. Meron pa siyang swing. At meron pa siyang kasong swing. At marami pang iba na hindi ko na alam na bakit natin lahat. Let me recall you a certain trivia sa ating Philippine history na mukha na naman mangyayari sa mga araw na nito. Ako nararamdaman ko na ang paglaban natin dito ay may gabay ng Panginoong Jesucristo. Ang salitang KOJC ay 4 na letra na lamang. Pero yung dalawang huli ng JC, sino yun? Jesucristo yun. Kung yung tao sa Davao ay hindi nila nirespeto yung dalawang letra sa KOJC ang kanilang i-respeto. Di po ba? Sa istorya ng ating Hindi ako nag-aakit niyan. Philippine history na nangyari sa Samar, Wala na akong if you will still remember yung Barangay Rodel na ginawang tropeo ng mga Amerikano na katumbas ng dugo tawis ng ating kapwa Pilipino na kinuha nila sa Samar at dinala nila sa Amerika bilang tropeo na katumbas na libo-libong buhay ng ating kababayan. Ngayon ay meron na namang gusto silang gawing tropeo sa buhay ni Pastor Kibuloy. Gusto nilang dalhin sa Amerika. Tama ka. Kababayan, pangatlong pagkakataon ko na dumating dito. 2 beses ako sa EDSA. At ito ngayon, ikatlong beses ko. Saksi siya, si staff, nakakwento ako right now sa kanyang, sa kanyang vlog na nandun po ako na ini-interview. At ako din po ang humingi kay Agent Morales na mag-opening prayer noong August 16. Dama ko sa aking puso ang pagmamahal ng ating Ama sa Langit na ang laban na ito ay ating ipapanalo. Because she did Goliath was defeated. Because God was defeated. Ayun lang po. Pwede na kami ko. Dito po. Wala na, isa lang na.